Good evening mga kaloylista, ito po yung lingkod, si Boy Misterio. Ngayon po pag-usapan natin ang yumaong si Percy Lapid. Siya po pala ang kauna-unahang nag-expose about sa 51 billion allocation fund nitong si Pulong Duterte sa panahon ni Digong. Pakinggan po natin kung paano niya dinetalye ang korupsyon ng mga panahong yun. Ito po ang kanyang expose. Dito, hindi mo kailangan maging manghuhula para malaman mo kung sino ang may pinakamalaking budget sa kamera. Kailangan nyo bang manghula? Hindi. Your guess is as good as mine. Sabi nga sa wikang English. Rapid fire! Katakot-takot na pork barrel po ang nabulgar. Nakapanlulo mo, ano po? Bilyon-bilyon, mga kaibigan. Isang congressman lang, isang district, ha? Katakot-takot na pera. Dito pa lang ho, mga kaibigan, malalaman na ninyo kung gaano kawawalang hiya ang mga nakaupo sa pamahalaan. At wala talagang sinseridad, ika nga po, na tulungan ang ating mamamayan para ang bansa natin bumangon. Dito, daig pa ho ang sinapak ni Manny Pacquiao Hindi na makabangon Isang congressional district in Davao got 51 billion allocation. Paano babangon ang sambayan ng Pilipino? Dito nyo makikita kung gaano ka magnanakaw ang mga nasa kamara. Rapid fire! One lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. COSET, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. Isipin ninyo yan. Hindi na pala ngayon 75 million ang nakawan para sa pork barrel ng congressman. Isipin ninyo yan, ngayon lang ito. Sa dinami-dami ng administrasyon, yun ang sinasabi natin Ang susi, kung gusto mo makapagnakaw, dito sa administrasyong nagsasabing galit daw sa magnanakaw, I hate corruption, pero ngayon lang ito, nakarinig ng ganito. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Mga kaibigan, dati 75 million, minumura na sila ng taong bayan Di ba? Ngayon, bilyon, mahigit. Sipin mo, talagang ang pakay sa pagtakbo ng mga congressman, magnakaw. Yun lang ang pakay So, alam nyo, kalokohan na rin yung paniwalaan pa natin yung sinasabi na walang magagawa ang presidente sa laki ng korupsyon. Hindi totoo yun. Ang nangyayari kasi, gusto ring magnakaw ng executive. Para hindi sila pakialaman, hindi nila pakikialaman. At yung mga mambabatas pagdating sa kwarta. At unang-una, ang mga mambabatas, ang silang may kapangyarihan na magpasa ng budget. Dahil kung kakalabanin sila ng executive, mga kaibigan, hindi maipapasa ang budget. Di ba? O kaya, hindi palulusutin yung nakaw ng executive. 51 billion. Siyempre, ang mga project niyan, masabi lang na merong maipagawa. Di ba?
Ang kailangan kasi, dispatchahin yung pera para manakaw yung kanilang kickback na malaki. Di ba? Minsan nga wala talagang proyekto Di ba? At kung may proyekto man, halimbawa, katulad dyan Public Works and Highway, kaya demonyo mga karsada rito, kaya dito, hindi matitigil ang baha. Dadating ang araw, lahat tayo malulunod dito sa baha, mga kaibigan. Bakit? Yung DPWH, patarantado Siyempre, pag dyan mo nilagay ang pondo mo, mga kaibigan, alam naman ninyo ang kitaan sa Public Works and Highways. Minsan, itong mga pondo ng congressman, ang nangyayari dito, 60% ang ninanakaw. Tapos, yung 40% na lang ang natitira sa project. Kaya, may pagkakataon, hindi natatapos ang mga project, pero nakuha na yung pera. Yung kickback na 60%. Ganyan ang kalakaran dyan Di ba? Madaling masira. Kasi taon-taon nagnanakaw Di ba? Pag nasira, susunod na taon, pwede na namang magpagawa ng konti. Tapos malaki na naman ang mananakaw. Di ba mas malaki ang pork barrel ng senador? Dati ang senador 200 milyon ang isa niyan Di ba? Ito mga congressman dati 75 million kada taon. Di ba dito nga nakulong yung mga senador na mandarambong, mga kaibigan, na nandambong ng pork barrel nila? At doon sa pork barrel scam na yan sa PIDAP, na maliwanag na naiintindihan na ng publiko kung paano ninanakaw ang pera. Doon sa scam na yon, hindi ba puro peki yung project? Puro ghost yung project? Katulad nung kay Napoles, di ba? Si Napoles ang handler ng pagnanakaw. Kung paano nila nanakawin sa pamamagitan ng palsipikadong mga foundation. Na kunyari ay ibibigay yung pera para sa mga magsasaka. Pero wala po. Walang project na ganun. Kasi pag foundation, hindi mo pwedeng i-audit. Pagka ang pera ipinasok mo sa foundation, hindi ma-audit. Pero masama yun dahil scam yan sindikato yan mga kaibigan Yun ang ibig sabihin nun. Ayan po, napanood po natin ang mga detalyado at malinaw na pahayag ng yumaong si Percy Lapid. Tungkol po dito sa 51 billion peso allocation sa distrito ng Davao ni Congressman Pulong Duterte. Ito po ay naganap nung panahong nakaupo pa ang dating Pangulong Digong. Ngayon lang po nauungkat ulit at umiinit. Pero itong video na to, itong pahayag na to, matagal na po ito, mga year 2022 po. Ito po yung mga panahon na kauupo po lang po ni PBBM. So hanggang dito na lang po muna. Ito po yung likod, si Boy Misterio. Please like and share my video and please subscribe to my channel.